Nakatayo ako sa may pintuan ng bahay ng anak kong babae. Sinusubukang iligtas siya sa pagkakawasak. At sumigaw siya sa akin, "Umalis ka rito, o tatawagan ko ang pulis." Nanginginig ang boses niya sa galit, at malamig na nangingislap ang mga mata niya. Kaya ngumiti ako, tumalikod, umalis, at tinawagan ang numero ng realtor. Kung talagang gusto nilang mawala ang bahay nila ng ganoon kalala, tutulungan ko sila. Hindi ninyo paniwalaan ang ginawa ko. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo akong mag-subscribe sa channel at sabihin kung saan kayo nakikinig sa comment section. Tumindi ang mukha ni Arnold habang ibinabagsak niya ang credit report sa lamesa sa pantry ng opisina. Natapon ang kape mula sa tasa niya papunta sa mga nakakalat na papel. Mga bank statement na kinuha ko sa bulsa ng jacket ko. Mga printout na nagsasabi ng kwentong hindi niya balak ipabasa sa akin. Saan mo nakuha yan? Parang sirang plaka ang boses niya. Parang teenager na nahuling nagnanakaw. Pinanatili kong matino ang tono ko. Gaya na natutunan kong kausapin ang mga nababahala kong kontratista kapag nagsisimula ng lumubog ang pundasyon. Nagkamali ang bangko. Napunta sa bahay ko ang tawag. May kinalaman daw sa late payment notice para sa address ni Loida. Tinapik ko ang statement gamit ang isang daliri. 53,000 utang ni Arnold sa sugal na nakaseguro sa bahay ng anak ko. Lumapit siya. Malapit na naamoy ko ang pabango niya na hinalo sa pawis na kinakabahan. Umugong ang fluorescent lamp sa itaas namin na parang galit na bubuyog. Wala kang pakialam dito, matanda. Wala akong pakialam. Ikinabit ko ang mga papel sa gasgas na ibabaw ng lamesa. Malapit nang mawala ang bahay ng anak ko dahil hindi ka makalayo sa online poker. At wala akong pakialam. Nahuli na mamahaling relo ni Arnold ang matigas na ilaw habang itinulak niya palayo ang mga dokumento. Lumipad ang mga papel sa linoleum na sahig na parang nalalantang dahon. Huwag kang makialam sa buhay ko, klaro. Ako ang bahala sa sarili ko. Sa buhay mo. Yumuko ako. Pinulot ko isa-isa ang bawat sheet ng may paihong maingat na paraan na dating ginagamit ko sa pag-aayos ng blueprint. Ang mga credit line na to ay nakatali sa bahay ni Loida. Ang bahay na akala niya ay ligtas. Ang bahay na hindi niya alam na ginagamit mo palang kolateral. Alam niya. Pero nanginginig ang boses niya. Talaga. Tumayo ako ng tuwid. Tinitigan siya ng diretso. Alam ba niya ang tungkol sa second mortgage? Ang home equity line. Ang pautang laban sa 400 at isa kay niya. Tumalikod si Arnold. Tumitig sa vending machine na umuugong sa sulok. Tense ang balikat niya sa ilalim ng plansadong polo. Kaya ko yan. Maghihiram pa ako ng mas malaki. Kinuha ko ang cellphone ko. Ipinakita ang screenshot ng pinakabagong credit application niya. Ito. 30,000 ulit laban sa parehong bahay. Humarap siya bigla. Sinubukan kunin ang phone ko. Binawi ko. Pero nakita ko pa rin ang kumislap sa mukha niya. Hindi lang galit, takot. Totoong takot. Hindi mo naiintindihan, anya. Pero nawawala na ang tapang sa boses niya. May sistema ako. Gumagana yon. Ang sistema mo ang magpapawala sa bahay ng anak ko. Anak mo. Tumawa si Arnold. Pero parang guwang sa maliit na kwarto. Asawa ko siya. Klaro. 3 taon na. Panahon na para maintindihan mo yan. Ibinulsa ko ulit ang cellphone ko. Sa paligid namin, parang lumiit ang pantry. Parang pinipiga ng mga dingding. May inabandona ng halaten sandwich sa counter. Nakukulot na sa gilid. Ako ang nagtayo ng equity ng bahay na yon. Tahimik kong sabi. 30 taon ng overtime. 30 taon na mas pinili ko ang bayad sa bahay kaysa bagong damit, kaysa bakasyon, kaysa lahat, at sinusugal mo lang. Hindi ko hiniling ang tulong mo noon, at hindi ko kailangan ngayon. Kinuha ni Arnold ang tasa ng kape. Puti ang mga knuckles sa ceramic. Huwag kang makialam. O ano? Binagsak niya ng malakas ang tasa hanggang basag ito. Kumalat ang kape papunta sa mga papel kong nakuha ko na ulit. Huwag ka nang makialam. Tiniklop ko ang mga basang dokumento. Ibinulsa ulit sa jacket ko. Si Arnold nakatayo roon. Mahina ang hininga na parang tatakbo siya ng milya. Tumahimik ang vending machine. Biglang tahimik kaming dalawa. Tinutulungan kita, sabi ko. Ayoko ng tulong mo. Tumango ako, tumungo sa pinto. Sa likod ko, sigaw ni Arnold na may sinasabi tungkol sa huwag makialam sa buhay niya. Tungkol sa alam ko raw ang lugar ko. Pero nakaplano na ako. Nakaplano na ang susunod. Makikinig si Loida sa katotohanan. Dapat lang. Tumunog ang yapak ko sa walang tao na halway habang tinitingnan ko ang relo ko. 3:30 Makakauwi na si Loida mula sa shift niya. At hindi pa babalik si Arnold hanggang pasado 6 oras.
Sapat na oras para sa usapan na posibleng makapagligtas ng bahay niya. Tumitik ang makina habang lumalamig sa driveway ni Loida. Sa harap na bintana, nakita ko ang asul na liwanag ng malaking T na binili ni Arnold noong nakaraang buwan. Yung tipong mas mahal pa sa buwan ng bayad sa bahay ng karamihan. Naupo ako sandali. Inayos ang mga iniisip ko gaya ng dating pag-aayos ko ng construction schedule. Hakbang 1, ipakita ang mga dokumento. Hakbang 2, ipaliwanag ang panganib. Hakbang 3, tulungan siyang makahanap ng solusyon. Binuksan ni Loida ang pinto bago pa ako makatuktok. Nakadikit ang cellphone sa tainga. Ma, babalik na lang ako sa tawag. Nasa rito si Daddy. Binaba niya. Ngumiti na maingat ng ngiti na ginagamit niya mula nang magkasal sila. Hindi inaasahan. Kailangan nating mag-usap. Kumura ang ngiti niya. Lumihis siya. Itinuro ang sala, kung saan dominado ng gaming setup ni Arnold ang isang sulok. Mga controller at lata ng energy drink nakakalat sa center table. Amoy mamahaling kandila ang bahay at may iba pa. Stress, marahil yung tensyon na tumitira sa mga dingding kapag nag-aaway dahil sa pera. Kat, tanong niya, papunta na sa kusina. Seryoso to, Loida. Huminto siya sa may pintuan ng kusina, kamay sa frame. Sige, magkakape pa rin ako. Kailangan ng kamay ko ng hawakan kapag ganyan ang tono ni Daddy. Sinundan ko siya sa kusina. Napansin ang tumpok ng bayarin na nakatago sa likod ng toaster. Ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin habang inaayos ang coffee maker. Nakasabit sa ref ang mga litrato ng kasal nila. Si Arnold ang nangingibabaw sa bawat kuha. Nakayakap sa balikat niya na parang pag-aari niya si Loida. Nalaman ko ang tungkol sa utang sa sugal. Sabi ko, naggalat ang coffee scope sa counter. Anong utang sa sugal? Kinuha ko ang mga dokumento. Inilatag sa kitchen island sa pagitan namin. Bank statement, credit report, loan application. Lahat may pirma ni Arnold. Lahat nakatali sa address niya. 53,000, baka higit pa. Ginagamit niya ang bahay mo bilang collateral. Namutla ang mukha ni Loida. Namula, tumindi. Impossible yan. Nandito naman. Itinuro ko ang home equity line statement. Second mortgage na, 30,000. Credit line na, 15,000. At to, hindi. Itinulak niya palayo ang mga papel. Nagkawatak-watak sa sahig na tiles. Hindi gagawin yon ni Arnold. Hindi niya ipapahamak ang bahay natin. Loida, tingnan mo ang mga dokumento. Peking yan. Humarap siya palayo sa akin. Hinawakan ang gilid ng counter. Ginawa mo yang mga yan. Ginawa ko. Lumuhod ako. Pinulot ulit ang mga papel. Bakit ko naman gagawin yon? Kasi ayaw mo kay Arnold. Hindi mo pa siya nagustuhan kahit kailan. Tumigas ang boses niya. Naging matinis kapag napipilitan siya. Gusto mong sirain kami. Gusto kong iligtas ang bahay mo. Ayos lang ang bahay namin. Humarap siya. Puno ng luha ang mga mata. Nagbabayad kami. Hindi pa kami nalilet kahit minsan. Kasi hindi mo alam ang iba pang bayarin. Itinaas ko ang gambling site statement na prinint ko. 2,300 noong nakaraang buwan. 1,500 noong isang buwan pa. Sa tingin mo saan galing ang perang yon? Tinakpan ni Loida ang tainga niya. Tama na. Hiniram niya laban sa lahat ng pag-aari mo. Sasakyan mo, retirement mo, bahay mo. Tama na. Bigla siyang lumapit sa cellphone niya sa counter. Mahal ako ni Arnold. Hindi niya ako sasaktan. Nagsisinungaling ka. Dahan-dahan akong tumayo. Sumasakit ang tuhod. Sa paligid namin, parang marupok ang kusina. Parang stage set na babagsak kapag masyadong malakas ang boses. Hindi ako nagsisinungaling, anak. Huwag mo akong tawagan noon. Nanginginig ang daliri niya habang nag-scroll sa contacts. Huwag mo akong tawagan noon, Loida. Umalis ka. Lumabas ang mga salita na parang sinakal, desperado. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Bahay mo. Tumingin ako sa mga mamahaling bili ni Arnold. Sa mga bayarin na ayaw niyang tingnan. Sa mga litrato ng kasal na halos wala ako. Ang bahay na tinulungan kitang bilhin. Yung pinangkusignan ko. Umalis ka. Itinaas niya ang cellphone na parang sandata. Umalis ka o tatawagan ko ang pulis at sasabihin kong ginagago ninyo kami. May malamig na bumaba sa dibdib ko. Hindi sakit. Lampas na ako sa sakit mula pa sa coffee maker at nung tinakpan niya ang tainga niya. Iba to, mas malinaw. Ngumiti ako. Kumurap si Loida. Nalilito sa ekspresyon. Inaasahan niya galit o pagmamakaawa marahil. Sa halip, pinulot ko ang mga papel ko nang may paihong maingat na paraan na ginawa ko sa pantry ni Arnold. Bawat dokumento, maingat na natiklop, maingat na ibinulsa sa jacket. Tatawagan mo ang pulis,
tahimik kong sabi. Gagawin ko. Pero may pag-alangan sa mukha niya, sa ama mong sinusubukang iligtas ang bahay mo. Hindi mo kami inililigtas. Sinusubukan mong sirain ang kasal ko. Naglakad ako papuntang pinto, huminto sa may pintuan ng kusina. Sa likod ko, hinigpitan ni Loida ang hawak sa cellphone na parang lifeline. Sana sulit si Arnold, sabi ko. Sulit siya. Sana sulit din ang bahay. Lumabas ako, dahan-dahang naglakad papunta sa sasakyan. Lumitaw si Loida sa harap na bintana. Nakadikit pa rin ang cellphone sa tainga. Marahil tinatawagan si Arnold, binabalaan tungkol sa baliw na tatay at mga peking dokumento. Nakastart ang makina sa unang TRY, maasahan, gaya ng lahat ng dati sa buhay ko. Habang nagba-back out ako sa driveway, nakita ko si Loida na nakatingin mula sa likod ng mamahaling kurtina. Maliit siya sa malaking bintana, napaligiran ng mga bili ni Arnold. Ang maliit kong babae na dating tumutulong sa akin magbalance ng checkbook, na dati ay nagtitiwala sa akin sa lahat. Dahan-dahan akong umuwi, nagpaplano ng susunod na usapan. Sa isang taong naiintindihan ang halaga ng dokumentasyon, na pinahahalagahan ang legal na bigat ng pirma ng consignor. Tahimik na tahimik ang bahay ko pagkatapos ng drama sa kusina ni Loida. Inilagay ko ang susi sa maliit na mangkok na kahoy malapit sa pinto. Yung ginawa ni Loida noong grade 7 woodshop. At naglakad sa mga kwarto na biglang parang masyadong malaki para sa isa. Umugong ang coffee maker nang may maasahang katumpakan na dating nagdedepina sa buong mundo ko. Habang nagbibrew ito, nakatayo ako sa lababo sa kusina, nakatitig sa maliit kong hardin. Pebrero sa Florida, puno ng bunga ang mga citrus tree na marahil kakainin ko mag-isa. Lahat ng itinayo ko rito, lahat ng pinanatili ko, parang walang laman ngayon. Parang nagtayo ako ng gusali, tapos alis ang mga nakatira ng walang paalam. Matapang at itim ang kape. Gaya ng natutunan kong inumin noong unang mga taon ng mortgage, nang ang kriyam ay luho na hindi namin kayang bayaran. Dinala ko ang tasa sa sala, naupo sa recliner na minana ko sa tatay ko, at hinayaan lumabas ang mga alaala. 1,974, 7 taong gulang si Loida. Puno ng ngiti na may puwang ang ngipin, at walang katapusang tanong kung bakit kailangang magtrabaho ng gabi si Daddy. Kumuha ako ng pangalawang trabaho sa concrete plant. Naghahalo ng pundasyon hanggang sumigaw ang likod ko at nagkakatupi ang kamay ko sa dayami. 12 oras sa engineering firm. Tapos 6 na oras pa sa pagbuhos ng semento. 18 oras sa isang araw para makabayad kami ng mortgage ng 3 araw bago ang takdang oras tuwing buwan. Bakit ka nagbabayad ng dagdag, Daddy? Tanong ni Loida noon. Nakaupo sa kandungan ko habang sinusulatan ko ang payment stop. Sinundan ng maliit niyang daliri ang mga numerong sinusulat ko. Palaging 50 higit sa kailangan. Kasi nagcha-charge ng interest ang bangko tuwing buwan, paliwanag ko. Kapag nagbayad tayo ng dagdag sa prinsipal, makakatipid tayo mamaya. Seryoso siyang tumango na parang naiintindihan niya ang compound interest sa 7 taong gulang. Para mas mabilis nating mapag-aari ang bahay. Tama iyon, anak. Para talagang atin na. Mapait ang lasa ng alaala ngayon. Hinalo sa kape at 30 taon ng ironi. Nagtipid ako, nag-ipon, kinakalkula ang bawat dagdag na bayad. Iniisip na sinisiguro ko ang kinabukasan niya. Tinuturuan siya ng halaga ng pag-aari, ng pagbuo ng equity sa halip na magsayang ng pera sa renta. Naalala ko ang taong hindi kami nakapagbakasyon dahil nasira ang water heater. Umiyak si Loida dahil makakaligtaan niya ang class trip sa Disney World habang ginastos ko ang vacation fund namin sa pagkukumpuni ng tubo. Bahay natin to, sabi ko sa kanya. Kapag may-ari ka ng isang bagay, inaalagaan mo ito. Pero nakalimutan niya ang aral na yon sa pagitan ng fitting ng wedding dress at mga pangako ni Arnold. Nakalimutan ang mga gabing peanut butter sandwich lang ang hapunan ko para may sariwang prutas siya sa lunchbox. Nakalimutan ang mga overtime na nagbayad ng college niya, ng kotse niya, ng kasal niya. Si Arnold hindi pa nakapag-overtime kahit kailan. Hindi kailanman nagkalkula ng bayad sa bahay, o nagbalance ng checkbook, o pumili sa pagitan ng grocery at gasolina. Nakatira si Arnold sa mundong lumalabas ang pera kapag kailangan, kung saan abstract lang ang consequence na nangyayari sa iba, at pinili ni Loida ang mundong iyon kaysa sa akin. Lumamig na ang kape ko habang nagbabalik-tanaw ako. Inilagay ko ang tasa sa side table sa tabi ng larawan ni Loida noong graduation niya sa high school. Sobrang proud niya noon, excited na makapagsimula ng college nang walang utang dahil ang maingat niyang tatay ay naglano at nag-ipon mula pa siya 7 taong gulang. Lahat ginawa ko para sa kanya. Sabi ko ng malakas, kakaiba ang boses ko sa tahimik na bahay. Pero hindi na yon buong katotohanan, di ba?
Pinili niya ang desisyon niya nang sabihin niyang umalis ako. Nang pinili niya ang kasinungalingan ni Arnold kaysa dokumento ko. Nang banta niya akong ipapulis sa sarili kong tatay. May iba na akong pipiliin ngayon. Pwede akong umatras. Hayaan ang gambling addiction ni Arnold na sirain lahat ng itinayo ko. Hayaang mawala ang bahay na 18 oras akong nagtatrabaho para masekir. Hayaang mawala ang 30 taon ng sakripisyo. Dahil mas gusto ng anak ko ang komportableng kasinungalingan kaysa hindi komportableng katotohanan. O pwede akong makipaglaban. Hindi bilang tatay na sinusubukang iligtas ang walang utang na loob na anak. Hindi bilang lolo na nag-aalala sa magiging apo na walang matirhang matatag. Namatay na ang mga motibasyon na yon sa kusina ni Loida nang tinakpan niya ang tainga at tinawag akong sinungaling. Makakalaban ako bilang isang niloko. Isang 30 taon ng equity ang mawawala sa poker addiction ni Arnold. Isang tinanggihan at nilait at sinabihan na wala akong saysay ang opinyon. Humupa ang bahay sa paligid ko nang may maliit na tunog. Bayad lahat dito, maayos, organisado. Patunay na maingat na plano at tuloy-tuloy na pagsisikap ang lumilikha ng pangmatagalan. Kabaligtaran ang pilosopiya ni Arnold. Mangutang bukas para sa luho ngayon. Oras na para makita kung alin ang mananalo sa tunay na pagsubok. Tumayo ako. Inunat ang mga kalamnan na naalala pa ang pagbubuhat ng sako ng semento at paggapang sa ilalim ng bahay para i-check ang pundasyon. Matanda na ang katawan ko. Pero parang engineer pa rin ang isip ko. Pagkilala sa problema, pagtasa ng rekurso, pagpapatupad ng solusyon. Akala ni Arnold at Loida sila ang may hawak ng baaha dahil nasa kanila ang bahay. Nakalimutan nila ang mga dokumentong pinirmahan ko 30 taon na ang nakaraan. Mga dokumentong ginagawa akong higit pa sa concerned father. Kailangan kong balikan ang mga papel na yon. E-refresh ang memorya ko kung anong mga karapatan ang natira sa akin nang tinulungan ko silang bilhin ang dream home nila. Naghihintay ang filing cabinet ko sa home office. Organisado ng may paihong katumpakan na dating dala ko sa construction project. Sa mga folder na yon ang legal na pundasyon ng susunod kong hakbang. Nailigtas ako ng filing system ko nang hindi mabilang na oras sa mga nakaraang taon. Alphabetized lahat, may petsa, cross-reference. Ang bahay na tinitirhan ni Loida ay may buong hanging folder sa ikalawang drawer. Makapal na may mga dokumento mula sa orihinal na mortgage application hanggang sa property tax assessment noong nakaraang buwan. Hinila ko ang folder. Inilatag ang laman sa desk ko sa ilalim ng maliwanag na LED lamp na ininstall ko noong nakaraang taon. Ginawang matalas ng reading glasses ko ang mga papel. Loan application, credit report noong 2021, income verification form, bank statement, at doon, nakatago sa ilalim ng employment history ni Loida, ang dokumentong hinintay ko, ang original na mortgage application. Paeho kaming may pirma sa baba. Maingat na sulat kamay ni Loida sa tabi ng tumpak na print ng engineer ko. Pero ang seksyon sa itaas ng mga pangalan namin ang nagpangiti sa akin sa pangalawang beses sa araw na yon. Co-applicant Claro Bautista, SSS number, redacted relationship sa primary applicant. Ama, co-signer, joint and several liability para sa buong halaga ng utang. Sumandal ako sa leader desk chair ko. Yung binili ko nang maging supervisor ako, 20 taon na ang nakaraan. Joint and several liability. May legal na bigat ang pariralang, yon na mukhang nakalimutan ni Arnold sa lahat ng katalinuhan niya sa pera. Bumalik ang alaala ng malinaw. Marso 2021. Si Loida at Arnold nakaupo sa harap ng loan officer na si Margaret Tan sa First National Bank. Spotty ang employment history ni Arnold. 2 beses nagpalit ng trabaho sa 3 taon. Credit score nasa 620 lang. Matatag pero maliit ang sweldo ni Loida bilang dental hygienist. Magkasama sila qualified lang sa 200,000 financing. Pero 340,000 ang bahay na gusto ni Loida. Kailangan ng co-signer, paliwanag ni Margaret, habang nagsayaw ang daliri niya sa kalkulator. May magandang credit at mapapatunayan kita para garantiya ang buong halaga ng utang. Nagkibit balikat si Arnold sa upuan niya. Ano ibig sabihin noon exactly? Ibig sabihin legally responsible ang co-signer sa utang kapag nag-default kayo. May parehong karapatan at responsibilidad sila gaya ng primary borrower. Nagalangan ako noon. Aktibo ang engineer instinct ko sa risk assessment. 40 taon ng matatag na trabaho. Credit score mahigit 800, malaking ipon. Talaga bang handa akong isugal lahat? Yon, para sa financial stability ni Arnold. Pero tumingin sa akin si Loida noon ng mga matang natutunaw ang resolve ko, mula pa siya 7 taong gulang. Please, Daddy, hindi kami magkukulang ng bayad. Pangako.
Naintindihan mo. Patuloy ni Margaret na bilang ko-applicant, Mr. Bautista. May legal standing ka sa anumang major decision tungkol sa property. Refinancing, home equity loan. Kahit nagbebenta ng bahay kailangan ng pahintulot o partisipasyon mo. Mabilis tumango si Arnold, excited ng lampas sa legal technicalities papunta sa masaya na house shopping. Pinisil ni Loida ang kamay ko, at pinirmahan ko ang pangalan ko. Iniisip na tinutulungan ko ang anak ko makamit ang Filipino dream. Ngayon, 4 na taon ang lumipas, kasama ang utang sa sugal ni Arnold na nakasiguro sa property kong consigned. Mukhang magagamit na ang mga legal technicalities na yon. Kinuha ko ang magnifying glass, binasa ang fine print na dinaanaan ko lang noong 2021. Makapalang wika, puno ng legal na termino na pwedeng makasakit ng ulo kung hindi ako 40 taon nagbabasa ng construction contract. Pero isang seksyon ang nagliwanag. In the event of financial distress, default, or dispute regarding property use or disposal, all co-applicants retain equal legal standing to initiate protective measures, including but not limited to foreclosure proceedings, forced sale, or transfer of title. Forced sale. Inilagay ko ang dokumento. Tinitigan ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Pwede magbanta si Arnold at Loida na tatawagan ang pulis sa concerned father. Pero hindi nila pwede baliwalain ang legal co-owner na natuklasan na sinsugal ang investment niya nang walang pahintulot. Kinuha ko ang cellphone ko, nag-scroll sa contacts, nakita ang numero na sinsave ko, 3 taon na ang nakaraan nang tinulungan ko si Loida sa property tax. Richard Tan, kapatid ni Margaret, real estate attorney na dalubhasa sa family property dispute. Bukas, tatawagan ko na. Hindi bilang tatay na ililigtas ang walang utang na loob na anak sa sugarol niyang asawa. Hindi bilang lolo na nag-alala sa future family stability. Bilang co-owner na pinoprotektahan ang investment niya. Akala ni Arnold matalino siya. Nangungutang sa property na hindi niya buong naiintindihan. Akala ni Loida pwede niya akong itaboy kasi tatay lang ako. Madaling baliwalain kapag hindi na convenient ang opinyon ko. Pareho silang nakalimutan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa construction. Palaging i-check ang pundasyon bago magsimula magtayo. At sa kasong ito, puno ng pangalan ko ang pundasyon nila. Tiniklop ko na maayos ang bawat dokumento, ibinalik sa folder, at maingat na isinilid ulit sa tamang pwesto sa filing cabinet. Lahat ay organisado, lahat ay may ebidensya, lahat ay handa na sa susunod na yugto. Phase 1, pagkatuklas at pagharap. Phase 2, pagtatangkang ayusin ng pamilya. Parehong nabigo dahil emosyon at pagdanggilang ang ginamit ni Arnold at Loida sa halip na katotohanan at legal na katunayan. Phase 3 ang susunod. Phase 3 ay kasama na ang mga taong nakakaunawa ng wika ng kontrata at batas sa ari-arian. Mga taong hindi tinatakpan ang tainga kapag may hindi maginhawang katotohanan. Pinatay ko ang desk lamp. Iniwan ang opisina ko sa perpektong ayos. Bukas ay magkakaiba na ang mga usapan. Kasama na ang mga bagong manlalaro. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ko ang utang sa sugal ni Arnold, para may pag-asang mananalo talaga ako. Sa buong buhay ko kasi, pundasyon ang itinayo ko. Alam ko kung paano maging gumuho ang isang bagay kapag nasira ang suporta sa ilalim. At ang bahay de 4 ni Arnold ay malapit ng matuklasan kung gaano katibay talaga ang pundasyon kung may pangalan ko. Hindi pa ako tuluyang nakakapagpahinga nang may malakas na katok sa pinto ko. 3 malakas, pahinga, 3 ulit. Sa P-fall, mukhang namumula at gusgusin ang mukha ni Arnold. Gusot ang mamahaling polo niya na parang hinila-hila niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatsain pa rin. Gabing-gabi na, Arnold. Buksan mo tong pinto. Mas matinis na ang boses niya kaysa sa pantry. Halatang desperado. Nakabukas na ng sapat para makapag-usap. Idinikit niya ang palad sa frame ng pinto. Lumapit sa maliit na siwang. Sinabi sa akin ni Loida ang maliit mong pagbisita. Mga peking dokumento mo at mga conspiracy theory. Binanggit ba niya ang 53,000 utang sa sugal? Namula ng tuluyan ang mukha ni Arnold. Hindi utang sa sugal yon. Business investments yon. Crypto, NFT, real estate ventures. Hindi naman karaniwang nagde-deal sa cryptocurrency ang online poker site. Humakbang siya palayo, tapos lumapit ulit na parang hayop sa kulungan. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, matanda. Kinuha ko sa bulsa ng jacket ang cellphone ko. Sinusundan ng mata ni Arnold ang galaw ko. Tatawagan ko ba si Loida? Sabihin ko pumunta siya rito at pakinggan ang paliwanag mo tungkol sa business investments. Huwag mong gagawin. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa akin sa siwang. Sobra ka nang nakasisira sa kasal ko.
Wala akong ginagawa sa kasal ninyo. Ang gambling addiction mo ang gumagawa noon. Binatak ni Arnold ang palad sa pinto. Hindi addiction yon. May sistema ako. Gumagana yon hanggang, naputol niya, isinara ang bibig. Hanggang ano? Matino pa rin ang boses ko, kuryoso. Wala. Tingnan mo, kailangan mong tumigil ng makialam sa buhay namin. Tuluyan na. Walang surprise visit. Walang peking bank statement. Walang lason sa tainga ni Loida. O kung hindi. Ngumiti si Arnold ng walang init. Baka maging hindi maganda ang mangyari sa'yo. Matatandang nag-iisa. Aksidente, nangyayari. Tinitigan ko ang mukha niya sa makitid na siwang. Pawis siya kahit malamig ang Pebrero. Ang kaliwang kamay niya ay patuloy na tumutuktok sa hita. Kinakabahang ritmo na nakita ko na sa mga desperadong kontratista na alam ng talo ang bid nila. Nang banta ka ba sa akin, Arnold? Nere-reality lang kita. Lumapit pa siya sa siwang. Naamoy ko ang alak na hinalo sa kulog niya. Masaya kami ni Loida. Kaya naming ayusin ang pera namin. Hindi ka kailangan, hindi ka gusto, at hindi ka welcome sa buhay namin. Interesting na pananaw. Iyan lang ang pananaw na mahalaga. Humakbang si Arnold palayo sa pinto. Itinuwid ang gusot niyang polo. Layuan mo kami, klaro. Seryoso ako. Pinanood ko siyang maglakad papunta sa kotse niya. Biyembli na alam ko na ngayong hindi nila kaya. Nakaandar ng maayos ang German engine na binili sa utang. Mabilis siyang umatras sa driveway ko. Medyo sumitsit ang gulong sa asphalt. Isinara ko ang pinto, inalis ang chain, tapos ikinandado ulit. Sa bintana ng sala, pinanood ko ang tail light ni Arnold na nawala sa kanto. Ang pagbisita niya ay naging kabaligtaran ng layunin niya. Sa halip na matakot ako, napatunayan niya lang na legal action na talaga ang natitira kong paraan. Si Arnold ay nag-ispiral na. Ang gambling addiction na hindi niya aminin ay nilalamon na hindi lang pera niya, kundi ang kanyang pag-iisip. Nang banta sa harap ng sariling bahay, malabong pagbanggit ng aksidente. Hindi ganyan ang ginagawa ng taong may kontrol. Kinuha ko ang cellphone ko. Naghanap sa contacts hanggang nakita ko ang numero na sinsave ko kanina. Richard Tan, Realtor. Sa umaga pa lang ng bukas, sisimulan ko ng gawing konkretong aksyon ang natuklasan kong legal. Akala ni Arnold pwede niya akong takutin para tumahimik. Nakalimutan niyang 40 taon akong nakipagdeal sa mga kontratistang nangangako ng imposible tapos ng banta ng demanda kapag sumama ang realidad. Ang pagkakaiba ngayon, hawak ko ang legal na baaha at hindi tulad ni Arnold, alam ko eksakto kung paano laruin ang mga ito. Kinabukasan, nasa opisina ni Richard Tan ako. Corner suite sa glass building sa Makati. Puro market chart sa isang dingding at tanawin ng lumalawak na skyline sa floor-to-ceiling window. Tumayo siya nang pumasok ako. Inabot ang matibay na handshake na dahilan kung bakit ko siya pinagkatiwalaan noon sa property tax ni Loida. Klaro, matagal-tagal na rin. Pero parang hindi ito social call. Kailangan ko ng updated market analysis. Naupo ako sa leader chair sa harap ng desk niya. Inilabas ang folder ng property ni Loida. Itong address, full comparative market analysis, current condition. Binuksan niya ang laptop. Nagsimulang magtype. Bahay ng anak mo to, di ba? Yung tinulungan natin sa tax assessment. Huminto ang daliri niya sa keyboard. Ayos lang ba ang pamilya? Mga numero muna tayo. Tumango siya, bumalik sa screen. Pinanood ko siyang magtrabaho. Paehong maingat na paraan na naka-impress sa akin noon. Charts, neighborhood comps, recent sales. Pagkatapos ng 20 minuto, sumandal siya. Sa market ngayon, nasa 46 tandang bawas 47 milyon. Pwede pang umabot kung may tamang buyer. Malaki ang appreciation mula 2,021. Nagnota ko sa maliit kong notebook. Original price, 34 milyon. Maganda ang equity build-up. Current mortgage balance. Mga 20.3 milyon plus. 5.3 milyon na hiniram ni Arnold laban sa bahay. Hindi nagbago ang profesional na ekspresyon ni Richard. Pero may kumislap sa mata niya. Additional borrowing. Home equity line. Multiple credit lines. Naku. Isinara niya ang laptop. Medyo sumandal. Klaro, forced sale ba ito? Legal partition action. Cosigner ako sa original mortgage. Nag-flash ang pagkaunawa sa mukha niya. Co-applicant rights. Iba na ang usapan. Binuksan ulit ang laptop. Nagbukas ng ibang screen. Partition suites usually end up court-ordered sale. Timeline 30 tandang bawas 70 days. Motivated seller, kaya kick sell price. 42 tandang bawas 43 milyon range. Malaki pa rin ang equity.
pero hindi maksimum. Mabilis kong kinuwenta. 42M-29.3M original mortgage minus 5.3M utang ni Arnold minus legal fees at commission. Mga 7.7.5 milyon net proceeds na hati-hati ayon sa ownership share. Kailangan ko ng isa pang appointment. Inabot sa akin ni Richard ang business card niya. Sinulatan sa likod ng numero. Direct line ko yan. Kapag ready ka na, tawagan mo muna ako. Special handling ang partition sale. Inabot ko ulit ang kamay niya. Umalis akong may malinaw na financial picture. Sa law office ni Ati, Donald Kessler, iba ang pakiramdam. Madilim na kahoy, mabibigat na muebles, mga lawbok na mukhang talagang ginagamit. Mas bata si Donald kaysa inaasahan ko, mga 45, may maingat na galaw ng taong sanay sa courtroom. Rare ang partition action sa pamilya, sabi niya pagkatapos basahin ang dokumento ko. Karamihan business partners o mana. Ano ang pagkakaiba? Emosyonal na komplikasyon. Pwede mag-away ang business partners, pero alam nila ang spreadsheet. Pamilya, personal lahat. Ikinabit niya ang mortgage papers sa conference table. Bilang ko-applicant, higit pa ang karapatan mo kaysa ordinaryong co-signer. Legal co-owner ka. Ibig sabihin hindi pwedeng mag-isa si Arnold at Loida sa refinancing, additional loan, o pagbebenta ng walang approval mo. Nagawa na nila yon sa gambling debts. Itinuro ni Donald ang mga clause. May remedy ang batas sa Florida-type rules natin dito. Partition BY sale ang nuclear option. Ipapagbili ng korte, hatiin ang proceeds. 30 tandang bawas 70 days. Kapag nagsampa ka na, walang uwi. Naisip ko ang banta ni Loida na ipapulis ako. Ang pagbisita ni Arnold, ang 30 taon kong bayad na sinsugal. Sira na ang relasyon, Donald. Tumango siya. Nagsimulang mag-draft ng petition. Magfa-file tayo lunes ng umaga. Lunes. Maaga pa, maulap at malamig kahit Pebrero. Suot ko ang navy suit na suot ko sa kasal ni Loida. Kasamang necktie na regalo niya noong nakaraang Father's Day. Kung pupunta sa korte, magsusuot ako ng disente. Nagkita kami ni Donald sa parking ng RTC Makati. May leather briefcase siya na mukhang nakakita na ng maraming laban. Handa ka na ba? Kanina pa. Matatag ang mga hakbang sa courthouse steps. Sa loob, metal detector, security, at daloy ng mga taong may legal na problema. Diborsyo, custody, civil case. Third floor, clerk of court. Final review, sabi ni Donald habang inilalatag ang petition sa maliit na table. Petition for partition BY sale. Plaintiff Claro Bautista. Co-owner, defendants Arnold Ampersand Loida Santos. Property address, legal description, existing lines. Binasang mabuti ko bawat pahina. Pangalan ko ang plaintiff at co-owner, hindi na tatay. Filing fee, 45,000 plus service of process. Sumulat ako ng tseke nang walang pag-aalangan. Mas mura pa, to kaysa panoorin ko lang na masayang ang 30 taon kong equity sa sugal. Sa counter, tinanggap ng clerk na mukhang pagod pero mabait ang papel. Case number C negatibo 2,000 at 25 tandang bawas 0,187. Initial hearing March 15, 9 AM, courtroom 3. Tunog ng stamp, final. Walang family drama na pwede pang ayusin sa luha o banta. Legal process na. Within 5 days ma-serve, sabi ng clerk. 30 days ang defendants para mag-file ng answer. Kinuha ni Donald ang certified copies. Machinery on na. Sa elevator, sinabi niya, sa Biyernes ma-serve sila. Tapos maghihintay tayo ng sagot o panic. Hindi nila sinagot. Sa loob ng 2 linggo, tumawag si Loida at Arnold ng paulit-ulit. Voicemail, text, email. Nagmamakaawa, nagbabanta, nagpapanggap na concern. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Sa 3 linggo, default judgment na. Walang contest, automatic grant ng petition. Isinschedule ang appraisal. 43.7 milyon ang official valuation. Nagpost ng for sale, segn sa harap ng bahay nila. Cash offer sagad. 42.5 milyon, 15-day closing. March 25, kailangang lumikas na sila. March 28, closing date. Sa araw ng closing, naka-navy suite ulit ako. Sterile conference room sa bank. Proceeds to Plaintiff Claro Bautista. 7.84 milyon. Pumirma ako. Tumanggap ng bank confirmation sa cellphone ko. Sa labas, kinamayan ako ni Richard at Donald. Justice served. Sa apartment ko, lumipat ako ng palihim 2 buwan na ang nakaraan para iwas sa gulo. Nagring ang cellphone. Voicemail ni Loida. Mahina na ang boses. Tatay, lumipat na kami kahapon.
May trabaho si Arnold sa Jacksonville. Simula ulit kami doon. Naintindihan ko na, ang pera, ang sugal, kung bakit ginawa mo to. Sorry na, sobrang lete na para mag-sorry. Sana balang araw mapatawad mo kami. Mahal kita. Pinakinggan ko ulit. Tapos binura. Pag-unawa sa consequence iba sa pagkakaroon ng kapatawaran. Pagkatapos ng ilang araw, nakabili ako ng maliit pero magandang kondo sa golf community sa Laguna. Tanaw ang fairway, mga kapitbahay na retired engineers, guro, middle manager, mga taong nag-ipon ng maayos, hindi sugarol. Isang hapon, naglalakad ako sa bagong garden view ko. Tumunog ang cellphone. Richard Tan ulit. Sold na ang bahay, sir. Clean title na sa bagong may-ari. Wala nang balikan. Ngumiti ako. Tinitigan ng maayos na damuhan sa harap ko. Salamat, Richard. Pundasyon pa rin ang pinakamahalaga. At ngayon, malinaw na akin ang pinakamatibay na pundasyon. Tapos ko na ang construction ng bagong buhay ko. Simula ulit, pero sa sarili kong termino. Salamat sa inyong panonood. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, punod, like, mag-subscribe, at i-share ang inyong reaksyon sa comment section. Ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat.